Hi, good morning. So, welcome sa ating Solid Edge Mechanical Design. This module po or this session is kasama po sa program natin in Academic Adoption Program. So, by the way, I'm Engineer Boyd Limal Rolona. So, ako po, isa ako sa Technical Solution for Electrical Design in Siemens Solid Edge. So, if may mga concerns tayo or may mga inquiries tayo regarding sa electrical natin, so please don't hesitate na PM or email ako regarding doon. Okay? So, let's start. This one. So, ito po yung mga software modules natin with regards sa ating electromechanical design. So, we have a wiring design. So, this wiring design is ina-allow tayo na mag-create and mag-manage ng isang electrical schematic natin, as well as the layout design. So, if familiar tayo sa mga panel layout natin, so meron din tayo sa wiring design natin yan. Even meron din tayong validation. So, through simulation po is nababalidate natin yung ating design bago natin i-implement physically. Okay? So, meron din tayong harness design for creating and manage our 2D wire harness design. So later, ipapakita ko yung sample natin dito sa harness design. So meron din tayo sa electrical routing, which is the add-on sa ating Solid Edge Premium. So allow us to route and position connectors, wires, cables, and bundles sa ating mechanical assembly. And yung diniscuss kanina ni Sir Kenon na mechanical design. Okay? So kung mapapansin nyo rin, meron tayong electrical and harness parts library. So meaning, after installation ng ating software, ng Solid Edge Wire and harness natin, meron na tayong nakareading object for our design phasing. Meaning, so meaning, meron na tayo naka-ready, gagamitin na lang natin siya o mag-input at mag-input na lang tayo ng object during our design phasing. So, kagandahan din ng software natin is supported tayo ng multiple electrical standards. So, meron tayong objects or database for object na pwede nating i-simulate. Supported din tayo ng international standards natin such as ANSI and IEC. Okay? So, proceed tayo sa ating dito sa ating simulation. So dito sa ating interface ng ating wiring design, so this is one of my example of our electrical schematic. Okay? So ang plano natin is i-validate ang ating design. So kung makikita nyo, there's an analysis tab dito sa ating design browser and ina-allow tayo na i-simulate yung ating design. So if I will check the simulation background, makikita nyo is meron siyang indicator na green and cyan. So, ano bang meaning ng green and cyan natin? Yung green is, meaning niya is electrically active siya, no? Or may mga current flow na nagpa-flow sa kanya. And the cyan is electrically inactive siya. Okay? And then, ang kagandahan din sa simulation natin is we can simulate it through numeric and qualitative. So this one is qualitative lang siya. If I hover my mouse sa object natin, so ito yung ideal simulation natin kung paano nagra-run through. Unlike this one, numeric, so makikita nyo, yan, kung i-hover ko yung mouse ko is makikita nyo yung value niya. Even the voltage drop and the current sa lahat ng object natin na naka-input sa ating object. Okay? So, isa pa sa kagandahan ng ating, isa sa capability ng ating validation is if I hover my mouse, no? So, ayan, makikita nyo, kung mapapansin nyo, meron tayong input and failure. So, ano bang meaning natin dyan? So, input meaning, ito po yung normal operation ng ating object. For example, di ba yung, meron tayong switch for our lamp, di ba, na it's simply on and off, or controllable siya. So, if I click on, mag-on yung lamp, and off is mag-off yung lamp. Ganon din dito. So, meron tayong normal operation. For example, this column switch, no? Ayan yung position niya. Naka-position siya sa 1. If I will switch it to number 2, yan, nag-iiba yung simulation niya. 'Di ba? Napaka-realistic niya. Yan. Even number 3,
ayan po yung ating ayan po yung ating validation or yung simulation natin. Another thing sa capability ng ating analysis or ng validation natin is meron tayong failure mode na tinatawag. O yung let's say yung isang object natin is nagkaroon ng malfunction. No? For example, I click the open circuit, no? So click this one, makikita niyo is nag-yellow siya. Meaning indicates as failure on the object or malfunction on the object. So kahit anong click ko sa normal operation, since nagkaroon nga siya ng malfunction, is wala siyang effect. 'Di ba? So sobrang realistic niya. Yan. So ayun yung mga failure mode. So kahit anong galaw ko sa kanya, wala pong nangyayari. Okay? So i-uncheck ko lang para maging normal operated ulit siya. Okay? So far, may question ba tayo regarding sa ating validation or analysis natin? Okay pa naman po so far. Okay. Alright, thank you so much. Now we will be proceeding sa ating magki-create tayo ng sample natin ng motor circuit na. Sorry, this one. Yan. Kung mapapansin nyo rin, ang kagandahan din ng software natin is you can open multiple projects. Ito yung mga projects natin. Yan. Okay? So for example, this one, nag-ready ako ng isang sheet for our motor circuit. As I said earlier, meron na tayong naka-reading database natin. So after installation, mag-i-input at mag-i-input na lang tayo kasi may mga naka-ready na tayong object dito na gagamitin. Okay? So this will be the symbol and the ports. Ito yung mga database natin o yung library natin for our object. So ano bang difference nila? So yung symbols natin is generic symbol po siya na hindi siya associated sa iba't ibang company or any brands. Like for example, yung circuit breaker natin, alam natin kung paano nagpa-function yung circuit breaker natin, pero hindi natin alam kung kaninong brand siya. Pero alam natin nagpa-function siya. Something like that. Unlike si parts, is ito yung associated na sa iba't ibang brand na readily available na siya sa industry natin. Included dito yung color niya, yung material na ginamit, and so on. By now is gamit muna tayo ng symbol natin, no? Okay, so gagawa nga tayo ng simple motor circuit natin. So kukuha lang ako sa IEC natin and then mag-input ako ng aking circuit breaker. So i-expand ko lang tong circuit breaker. Kung makikita nyo, marami tayong object na pwede natin gamitin. Yan. Kagandahan din dito is nakikita nyo yung preview o yung picture ng gagamitin nating circuit. Okay? By the way, ito is ready lang, itong database na to is naka-ready lang siya. Naka-ready siya na pwede natin gamitin. Kung tatanungin nyo kung pwede tayo mag-create ng sarili natin, yes, pwede tayo mag-create ng sarili natin. Even this one, pwede natin i-duplicate as i-customize natin as atin, pwede rin po. So yun po yung isa sa capability ng ating solid edge wiring and harness. So by the way, is let's say gagamit ako ng isang this one. For example, this one, gagamitin ko to, no? So, double click ko lang siya. Yan. Then, input natin sa ating worksheet. Okay? Yan. So, kung titignan nyo yung design tab natin, may nakalagay dito na devices or iba't ibang category such as connectors, devices, inlines, and so on. So, ano bang ibig sabihin ng design tab na to? This design tab is indicate lahat ng object po na nilagay po natin sa ating worksheets. Okay? So for example, this one, so this one is ito po siya. Okay? So lahat po ng i-input natin dito is naka-indicate sa ating design tab natin. Okay? So balik lang ako sa symbol natin. Let's say input naman tayo ng contactor natin. So let's say kukuha ako dito ng contactor natin and then I will choose this one, no? So if I double click this one, mapapansin nyo, may lumabas na dialog box na ganito na maraming object. So meaning, itong kinlik ko pala is the composite symbol na it's a combination ng different objects. Like for example, this object is composes of coil, contactor, and normally closed. Yan. So let's say ang kukunin lang natin is contactor, no? So ipi-place lang natin siya, then
this one. Okay? So, babalikan natin yung design tab natin is nandito na rin po siya. Okay? Then, last one is maglagay tayo ng ating motor naman. Let's say, sobrang dami ng motor natin dito sa i-input natin. So, ang kagandahan din ng software natin is meron tayong tab dito for search bar. Or if i-filter out natin yung kailangan lang natin. For example, ang need natin is the motor lang. Yan. So, kita nyo is na-filter out yung mga folder na walang motor. So, let's say kukuha ko ng motor dito and then itong gagamitin ko. So, double-click ko lang to. Double-click. And then, this one. Okay? So, ito na yung mga gagamitin natin for our simple motor natin, no? So, next one is maglalagay naman tayo ng conductor natin. Or through wire. So, this one. Add wire, nakalagay. So, gagawin ko is mag-add wire ako. This one is, double-click ko lang siya, papunta sa aking destination. As you can see on my on the status bar. So sabi, single click sa add segment and double click sa destination. Yan. So ganyan lang siya kadali. Yan. Double click. Yan. So, sir, what if sabay-sabay ko siyang lalagyan? Yes, possible po yun through click nyo lang tong down button na to sa wire natin. Then meron tayong multi-connect by wire. So select ko lang to. Then, click. Double-click ko lang. And then, ayan na siya. Okay? So, ito yung isang way ng ating simple motor circuit natin. If I will copy-paste it, no, para hindi na ako gumawa from the scratch, yes, it's possible naman. So, isa-select ko lang siya. Select all, then, Control-C. And then, makikita nyo, there's an indicator na after Control-C or the copy, then paste natin or Control-V. Okay? Yan. Yan. Then, gawa na lang tayo ng multi-connect natin. Again, so, this one. Sorry. Ayan. Isang click lang dito, tapos ililiko natin papuntang kaliwa natin. Yan. Then, multi-connect ulit tayo. Multi-connect by wire. Yan. And then, ang sabi niya dito is, ang kagandahan din is, binibigyan tayo ng guide. For example, press G to change the selection mode. Diba? Itong selection mode kasi na to is by group. So, pag change ko yung G is, makikita nyo, there's a broken dot. Ibig sabihin, manual siya o isa-isa. Isa-isa, isa-isa. Yan. The indicator, kung tama na ba yung naging connection natin din, i-enter lang natin. Okay? So, yan. Ito yung isa sa ating features ng ating wiring design. So, before I proceed sa harness design, may question po ba tayo? I think if wala na, I can proceed to harness design natin, no? So, this one, ito, one of the example ng ating harness design. So, makikita nyo, there's a graphical layout sa mga conductor and non-conductor natin. Ang kagandahan din kasi ng harness design natin is nakakapag-input tayo ng kahit hindi electrical, no? Like insulator, yung mga splices, nakakapag-splice tayo, even the connector itself, pwede natin siyang ilagay dito. So, ayan yung graphical layout ng isang connector natin. Yan. Isa pa sa kagandahan ng harness design natin is auto-generated po yung table natin o yung BOM natin for per wire information. So, what I mean by that? For example, this table, this will be the wire information na nakasalpak sa connector na to. Yan. So, ayan, yun yung mga wire information niya. Included na yung mga color, yung type ng wire na ginamit, and so on. Okay? So, yan. Isa rin sa kagandahan is nakakapag-generate din tayo or auto-generated ng ating wire information overall. So, this one is overall wire information na siya. Okay? So, para mas ma-appreciate natin, no, mag-create tayo ng sarili nating harness design din. So, may naka-ready na ako dito. Yan.
So kung makikita nyo, ito yung naka-ready kong harness design ko. So meron akong dalawang connector, is lalagyan ko ng pangatlong connector natin. So on this command, meron tayong create connector dito. So click ko lang, and then i-click ko to sa node na to. Then makikita nyo, nanghihingi siya ng information. For example, igagawin ko siyang con3. Okay? After that is magsaset tayo ng number of cavity o yung number of pins ng ating connector. Let's say ang number of cavities niya is 3, tatlo lang. So after that is, okay, makikita nyo, there's a graphical layout sa ating connector plus table for wire information na nasasalpak sa kanya. Okay? Okay. And then, next thing na gagawin natin is mag-edit tayo ng wire. Since wire harness to, expect natin na a bundle of wires na naka-indicate dito sa ating design. Okay? So, through edit wire, this one. So, may lumabas sa dialog box na blanco. Since wala pa naman tayo nalalagay, add wire lang ako and edit some information. For example, yung connector 1 ko, pin 1, i-connect ko sa connector 2, pin 1. Okay? So, if I apply, close, mapapansin nyo, nag-indicate na siya dito. Okay? Even sa connection niya, nag-indicate na rin siya dito. Then, sinasabi kong auto-generated na table natin is naka-indicate na po siya from yung source to destination niya. Okay? So, lagyan pa natin para mas ma-appreciate natin. Wire 2, let's say yung connector 2 ay connected sa pin 2. Yan. Then, add lang tayo ng add. Connector 1, pin 3, to connector 2, pin 3. Yan, connector 1, connector 2, and so on. Kung, let's say, gusto natin lagyan ng kulay, no? Let's say, black lang siya. Ganyan. Apply. Then, close ko lang. Yan. Kung makikita nyo, is naglalagay siya ng ating information regarding dyan. Yan. Even dito is nag-a-update siya real time. Okay? So, I think ito muna yung ating harness design. May question po ba tayo regarding sa harness design natin? Okay. So nakapag-discuss na ako ng dalawang module. So I think I will be discussing the third module, so which is the electrical routing. Sabi ko nga kanina is electrical routing natin is ina-allow tayo na maglagay ng or mag-route ng mga wires, connectors and so on natin. So meron akong sample dito for our electrical routing. So ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng electrical design and mechanical design collaboration. So, i-integrate ko lang. So, let me, yan. So, this will be my electrical design or yung electrical schematic ko for my spotlight, and this will be my 3D design for spotlight. So, itong mga to is the plug. Itong mga to. Yan, lahat to ay plug. So, we have 5 plugs here. And this one is meron din tayong 5 plugs here. So, para mas ma-appreciate natin, no? So, ito yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, and pang-5. So, ita-top view ko lang siya para mas ma-appreciate natin, no? So, sorry. Yan. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Kailangan i-usog ko lang ng konti. Yan. So, 1, 2, 3, 4, and 5 natin. So, ayan yung ating magiging setup natin. So, ang goal kasi natin is etong information ko from ECAD, ibibigay ko kay MCAD. Okay? So, how is it possible? So, meron tayong dito, meron tayong tinatawag na connect or connected mode na isa sa capability ng ating software. So, yung yung collaboration tools sa lahat ng discipline ng ating portfolio ng software natin sa Solid Edge. So, if I click this one, kita nyo, nagkulay green siya. Okay? Meaning, there is a connected mode established in
solid edge natin. Okay? So, ang mangyayari niyan is ita-transfer ko na yung or bibigay ko na yung information ko kay MCAD. So, through bridge out, yan. So, wala namang error and then na-inform ko na siya regarding sa aking information. Okay? So, ang gagawin ko naman is i-edit ko yung o i-update ko yung harness niya. Yan. Then, meron tayong 2, 3, 4, 5 dito na plug natin. So, ang gagawin ko is i-assign ko lang siya since hindi pa siya populated. So, i-assign ko lang siya dito. Yung 2, yung 3, ito, 4, assign natin. And lastly, this one. Ayan, this one. Okay? So, inex lang natin and then finish natin. Kung makikita nyo sa ating mechanical CAD, yan, i-maximize ko lang, no? Yan, kung makikita nyo is nabigay ko na yung wire information ko papuntang MCAD. So, ang gagawin natin sa mechanical design natin is papagandahin na lang natin siya. Okay? Through that, simulan natin sa paglagay ng wire na to papunta sa pathway niya. Itong makarading pathway na niya. So, meron akong bundle. Yan. So, select ko na yung mga conductor. So, I have my conductor. Yan. Then, use existing path, which is this one. Okay. And then, pili lang ako ng klase ng bundle na gagamitin ko. Let's say, 1/2 flexible plastic na yan. And then, makikita nyo is napasok na siya. Diba? So, finish natin. Okay? So, next one, ito naman, ma-select ulit conductor. Actually, same procedure lang siya, no? Kagandahan yan. Same procedure lang siya. Yan. So, same na lang din natin ng this one, ng bundle na gagamitin. Yan. Kita nyo parang nag-excess siya. Later on is i-edit natin yan para mas mapaganda natin. Okay, finish ko lang. So, select ulit yung ano natin. Yan. Last one. And this one. Okay? So, ang gagawin natin is papagandahin na lang natin siya. Since okay naman na siya, pagandahin natin through this edit path. Yan, edit. Then, ito, let's say negative 0.05 siya. Makikita nyo is nag-align na siya. So, okay. Finish. And then yung iba naman, i-edit natin. Let's say, ito muna. This one, edit. This one, negative 0.05 ulit. Okay, then finish. Then lastly, yan, edit. Negative 0.05 ulit siya. Yan, then finish na lang natin. Okay. Let's say ganyan. I mean, okay na tayo, no? Let's say okay na yung mechanical natin. So, ang finishing move natin dito is down natin papuntang harness portion and then create tayo ng physical conductor natin. So, after that, yan. So, sobrang bilis nilang mag-generate or mag-turn into 3D. So, anong galaw sa kanya is naka 3D na po siya. Okay? Isa pa rin sa kagandahan ng software natin is you can check it, no, bago natin ituloy-tuloy pala. So, for example, so through cross-select, pag kinlik ko tong plug na to is nagre-reflect po siya dito. Okay? So, i-click ko naman tong tatlong to, na-verify niya po dito. Something like that. Even dito, if I will choose this one, or I will click this on the electrical portion, so makikita nyo is nag-edit din po siya. Yan. So, ito po yung isa sa capability ng ating electrical routing. Okay? So, now, di ba kanina ang ginawa natin is ECAD to MCAD na data or pagpasa ng data. Gagawin naman natin is yung information naman ni MCAD, ibibigay natin dito since natapos na natin siya eh. Di ba? So,
This one, through bridge in, ibibigay niya yung information niya in wire sizes. Okay? So wala namang error, and then kita nyo is nag-generate na yung kanyang wire information. Okay? I think ito na yung aking ito na yung that's all for me for the electrical routing and the modules of our electromechanical. So far po, may tanong po ba tayo?